Hello sa inyo mga kasari, good morning. Ito, bigla ang vlog lang pong gagawin natin kasi bigla lang pumasok sa isip ko. Ito, sari-sari store tips na naman po para sa inyo mga kasari. Yung parati kayong may bariya pero hindi kayo... Meron din. Patis din? Oo. Dalawa din. Nakalagay nga sa lamisa, nakagano lang. Sila na nagbubukas. Dalawang lamisa eh. Oh, magkano? Ilang? Ilang to? Hawakan mo, pabaliktad ko yung ano, ayan. Oh, Ayan po mga ka-super, meron lang pong bumili. At ang topic nga po natin is about bariya. Ayan. Tayo po, bilang isang tindera, mahalaga sa isang tindahan talaga na parati tayong may bariya na pamalit sa mga buong pera ng ating mga customer. So, ano nga bang teknikan nyo mga kasari para hindi kayo maubusan ng pamalit sa inyong tindahan? Magbibigay ako sa inyo ng tips na pwede nyo ring gawin para kayo parati ay hindi nauubusan ng pamalit. Una, mga kasari, ako kasi bilang isang tindera, iniisip ko rin yung kapakanan ko. Kaya kapag ako ay may mga pamalit dito, ayan, for example, kunwari may magbayad sa akin ng hiwa-hiwalay na tagi 1,000, meron ako niyang pamalit. So, nasa 5,000, meron akong pamalit dyan kung iba-ibang tao ang magbabayad ng 1,000. Pero ang ginagawa ko guys, pinapalitan ko lang yan kapag may bumibili. Pero in case na may magpapalit at alam ko naman sa sarili ko na medyo sobra naman yung ano ko, marami akong pagkukunan ng mga pamalit, kapag may nagpapalit na kapwa ko tindera na kailangan niya talaga ng barya, pinapalitan ko. Pero hindi po parati. Kasi minsan, katulad kahapon, nagpapalit. Di pinalitan ko sa 1,000. Maya-maya bumabalik na naman, nagpapapalit ulit ng another 1,000. So, ako, hindi ako sabi ko, wala nang pamalit kahit meron pa. Kasi guys, iniisip ko din yung kapakanan ko. Syempre, kapag may nagbayad sa akin at go lang ako ng go dun sa mga nagpapapalit, hindi naman bumibili. Kapag ako yung naubusan, ako yung kawawa. Dahil kapag wala na akong pamalit, kapag bibili si customer, pupunta na sila sa ibang tindahan kasi nga, wala akong pamalit sa pera nilang 1,000. So, tayo pa yung nawala ng benta. Kaya iisipin din po natin mga kasari, yung kapakanan ng tindahan natin, kapakanan mo. Kasi nga, kapag naubos yung pamalit mo, mawawalan ka ng benta. Kaya, sarili mo muna ang isipin mo, tindahan mo muna bago ka magpalit ng magpalit. Ngayon, marami akong pamalit. Lalo sa GCash, marami akong pamalit. Kahit mga 3,000 ay meron. Tapos, sa pera ng sigarilyo, meron din. Tapos, sa pera ng alak, meron din. Ako, nagpapapalit ako sa mga suki ko na. Yan, kahit pa 20 lang at 1,000 yung ibabayad nila, papalitan ko yan kasi bumibili sila. Pero, kapag guys, yung magpapapalit lang, wala namang binibili sa'yo, iniisip ko muna kung papalitan ko ba at iniisip ko muna kung meron pa ba akong pamalit kapag may bumili sa akin. So, yun guys ang teknikan ko bilang isang tindera. Hindi ako always nagpapalit sa mga nagpapapalit ng buo. Kasi nga, tayo yung mawawalan. Hindi lang, syempre number 1, numero 1 na mawawala sa atin is benta. Kasi guys, ang mga customer, alam nila yung mga tindahan na parating may pamalit. Kasi nga, ako yun, tingnan nyo, kapwa ko tindera, sa akin nagpapapalit. Kasi nga, alam nila na parati akong may pamalit sa mga buo nilang pera. So, ayun. Ayan po mga ka-super, meron lang pong bumili.
Kanina nakita nyo, nagbenta ako, ang daming binili, dalawang patis na 350 ml, dalawang suka na 350 ml, dalawa rin na toyo na 350 ml. Naka 150 pesos ako doon sa customer. At yun guys, yung customer na yun ay mother ko kasi ginagamit niya yun sa kanyang maliit na karinderya. Panglagay niya daw sa lamesa. Ayun, kahit mother natin ay nagbabayad siya. Yun yung kagandahan ng tamang pamamalakad sa tindahan. Hindi tayo kuha ng kuha kahit pa sabihin natin na pamilya natin nagbabayad. Ako nga mismo, owner nitong tindahan. Kapag may kukunin ako, binabayaran ko. At yun yung magandang pamamalakad ng isang sari-sari store owner sa kanyang tindahan. At doon na tayo, balik na tayo doon sa bariya. Ayun nga, yung pagpapapalit ng mga nagpapapalit, hindi po yan dapat always nating pinapalitan. Iniisip din po dapat natin, yun nga, nasabi ko na kanina, kung meron pa ba tayong pamalit kapag may bumili sa atin. So, ayun, kapag nakapalit na ako ng isang beses, okay na yun, enough na yun. Pero kung 2-3 beses pang magpapabalik-balik sa tindahan, ay hindi na pwede yun. Kasi tayo, may kanya-kanya tayong suki, may kanya-kanya tayong customer na parating bumibili sa atin at hindi talaga may iwasan na kahit konti lang yung bibilihin nila ay buo yung binabayad nila. Kaya dapat talaga hindi po tayo maubusan ng mga pamalit sa mga buo, sa mga 1,000 at 500 peso bill. Kahit nga guys, alam niyo yung mga tagpipiso, 5 piso, 10 piso. Marami ding nagpapapalit sa akin. Minsan halagang 1,000, minsan halagang 500. Kasi nga po, parati po akong may barya. Hindi lang barya sa mga hundreds. Meron din akong mga coins. Ayan, papakita ko sa inyo. Actually, naubos na nga mga kasari kasi kanina tsaka kahapon ay marami nang nagpapalit. Tulad kanina, kapwa ko tindera, nagpapalit ng halagang 200. Ang gusto pa nga niya is yung tagpipiso. Kaso sabi ko wala na. Iisa lang yun napapalitan niya kahapon. Nag-iisa na yun na halagang 100 na tagpipiso. So, nandito na lang guys. Ang ginagawa ko kasi sa barya ko kapag alam ko ng marami na, binibilang ko na yan. Lalo guys sa sigarilyo, parating may barya. So, ayan. Sama-sama. Kada isang ganito is 100. Ayan. Tag 5 piso. Ayan. Na mga bago, guys. Kaya hindi na sila mahihirapan sa pagbibilang kung tama ba or kung sakto ba yung laman nito. So, walang daya. Ayan. Walang labis. Walang kulang. So, ayun, mga ka-super. Kapag mga ganyan namang barya, labas yan ang labas sa akin kasi parati po akong may barya dito. Ang lakas makapagparami. Alam niyo yun guys, sa isang tindahan, yung patingi-tingi ng sigarilyo, alam niyo yung pabalik-balik yung customer, mabilis talagang dadami yung barya natin. Kaya itong barya, parati ko yung inaalis kapag may nagpapapalit or kaya may ahente, ibinabayad ko yan. So, yun lang mga ka-super kasari yung share ko sa inyo about sa tips ko sa inyo para hindi kayo maubusan ng pangpalit or pangbarya sa inyong mga customer talaga. So, nasa technique din po talaga natin yan kung paano natin ma-handle ng maayos yung mga nagpapapalit. So, wag po tayo always palit na lang ng palit, bigay na lang ng bigay sa mga nagpapapalit kasi tayo po yung magsasacrifice dyan. So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!